Noong 2023, nagtrabaho ako sa United Arab Emirates bilang maintenance worker sa isang malaking building company. Kagaya ng karamihan sa mga OFW, umalis ako ng Pilipinas para makatulong sa pamilya. Akala ko noon, ang pinakamahirap lang na kalaban doon ay pagod at homesick. Hindi pala. Ako nga pala si Ping. 2 buwan pa lang ako noon sa UAE nang ilipat kami ng accommodation. Sabi ng supervisor namin, mas malapit daw yun sa site, kaya makakatipid sa service. Wala naman kaming choice. Pagdating namin doon, medyo nanlamig agad ang pakiramdam ko. Luma na kasi yung building. Kulay beige yung labas, pero parang kupas na kupas sa init ng desyerto. Yung hallway, mahina ang ilaw. Tapos kakaiba yung amoy sa loob. Halo ng alikabok, lumang kahoy, at parang kulob na tela. Sanayan lang yan, sabi ng kasama kong si June habang binubuhat namin ang mga gamit namin paakyat. Nasa 3rd floor yung room namin. 6 kaming Pinoy sa maliit na kwarto. 3 double deck, 1 maliit na bintana, tapos 1 lumang aircon na maingay pa sa makina ng jeep. Pero dahil sanay naman kami sa siksikan, okay lang. Nung first week, wala namang kakaiba. Trabaho, kain, tapos tulog. Minsan, naglalaro kami ng ML pagkatapos ng shift. Minsan naman, nagiinuman ng patago sa rooftop habang nagkukwentuhan tungkol sa pamilya sa Pilipinas. Pero napansin ko, may isang bagay na ayaw pag-usapan ng mga dating nakatira roon. Yung kabilang kwarto. Isang gabi, habang naghahapunan kami, napansin kong laging nakasara yung pinto ng 306. Madilim din doon kahit bukas ang ilaw sa hallway. Pare, may tao ba dyan? Tanong ko habang kumakain ng sardinas. Biglang natahimik si June. Yung isa namin kasama na si Omar, napatingin agad sa akin. Bakit? Tanong niya. Wala lang. Parang walang lumalabas o pumapasok. Ilang segundong walang sumagot. Hanggang sa bumuntong hininga si June. Dati raw, may taga Pakistan dyan. Bigla na lang umuwi. Bakit? Kulang daw sa tulog. Natawa pa ako nun. Lahat naman tayo kulang sa tulog dito. Pero hindi tumawa si June. Sa halip, yumuko lang siya at pinagpatuloy ang pagkain niya. Doon nagsimula yung pakiramdam kong may mali sa building na yun. Pag madaling araw kasi, minsan, nagigising ako kahit sobrang pagod sa trabaho. Hindi dahil sa init, hindi dahil sa aircon, kundi dahil may naririnig akong tunog sa hallway. Parang mabagal na yabag. Mabagal lang. Parang may naglalakad ng nakapaa sa sahig. Nung una, inisip ko baka isa lang sa mga tenant. Pero gabi-gabi na lang nangyayari. Ang mas nakakatakot, palaging tumitigil yung yabag sa tapat ng pinto namin. Isang madaling araw, bandang 3:00, nagising ako dahil doon. Dilat na dilat ang mata ko habang nakahiga sa taas ng double deck. Tahimik yung buong kwarto. Rinig ko lang yung maingay na aircon at may hinang hilik ng mga kasama ko. Tapos narinig ko ulit. Unti-unting bumabagal hanggang sa tuluyang huminto sa labas ng pinto namin. Napaupo ako. Pakiramdam ko noon, may nakatingin mula sa kabilang side ng pinto kahit wala naman akong nakikita. Ilang segundo akong nakatitig lang doon hanggang sa mahinang katok. Napalunok ako. June. Mahina kong tawag. Walang sumagot. Tinignan ko yung mga kasama ko. Tulog lahat. Tapos biglang may narinig akong mahinang boses mula sa hallway. Hindi ko maintindihan. Pabulong, galit, at sigurado akong Arabic yung salita.
Hindi na ako nakatulog matapos kong marinig yung katok sa pinto. Tahimik ang buong kwarto, pero pakiramdam ko, gising lahat ng nerbiyos ko. Nakaupo lang ako sa taas ng double deck habang nakatitig sa pinto. Mas mabagal, parang sinasadya. June, mahina kong tawag ulit. Wala pa ring sumasagot. Nakakabingi yung katahimikan sa room. Yung aircon na kanina maingay, parang biglang humina. Tanging tibok na lang ng puso ko ang naririnig ko. Tapos biglang tumigil yung katok. Kasunod nun, may narinig akong boses. Mahinang bulong. Arabic. Hindi ko maintindihan, pero parang may inuusal na dasal o pangalan. Minsan, mabilis. Minsan, sobrang bagal. Parang may galit sa tono. Pakiramdam ko, nanlamig ang buong katawan ko habang nakatitig. At doon ko napansin, hindi sa labas nang gagaling yung bulong. Parang nasa loob na ng kwarto. Dahan-dahan akong napatingin sa ibaba. Tulog pa rin lahat ng kasama ko. Pero bandang paahan ng kama ko, may nakatayo. Isang maitim na figura. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sobrang dilim ng katawan niya. Parang nilalamon niya yung ilaw sa paligid. Pero sigurado akong nakatingin siya diretso sa akin. Nanigas ako. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Tapos biglang bumigat yung dibdib ko. Parang may pumipigil sa paghinga ko. Unti-unting umakyat yung figura sa hagdan ng double deck. Bawat apak niya, umaalog yung kama. Doon ko naramdaman na hindi ako nananaginip. Totoo yung bigat, totoo yung tunog. Pagdating niya sa taas, biglang lumubog yung kutsyon sa tabi ko. Parang may humiga. Hindi ko makita ng diretso yung mukha niya, pero naaamoy ko yung mabahong amoy na parang lumang tela na basa sa init. Tapos may narinig akong bulong malapit mismo sa tenga ko. Arabic na salita. Napapikit ako sa sobrang takot. Sinubukan kong gumalaw pero hindi ko magawa. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa buong katawan ko. Doon ko naisip na baka mamamatay ako sa kwartong yun. Maya-maya, naramdaman kong unti-unting lumalapit yung mukha ng bagay sa akin. Hanggang sa maramdaman ko yung malamig niyang hininga sa leeg ko. Tapos biglang, ping! Napadilat ako. Si June. Yumuyugyug siya sa paa ko habang takot na takot ang mukha niya. Paglingon ko sa tabi ko, wala na yung nilalang. Pero lubog pa rin yung kutsyon sa tabi ko. Parang may nakaupo pa rin doon. Pare, kanina ka pa namin ginigising, sabi niya. Napatingin ako sa ibang kasama namin. Lahat sila gising na. At lahat sila namumutla. Bakit? Tanong ko. Wala agad sumagot hanggang sa dahan-dahang nagsalita si Omar habang nakatingin sa kama ko. May naririnig kaming nagsasalita sa taas mo. Napalunok ako. Ano sinabi? Umiling siya. Hindi namin maintindihan. Arabic yata. Biglang tumunog mag-isa yung bakal na cabinet sa sulok. Sabay kaming napatingin doon. At dahan-dahang bumukas ng kusa yung pinto ng cabinet. Tahimik yung buong kwarto. Walang gumagalaw. Pero mula sa loob ng cabinet, may narinig kaming mahinang bulong. Pare-pareho na kaming napatakbo palabas ng room na yon. At simula noon, hindi na ako natulog mag-isa sa accommodation na yun. Nilipat na kami ng ibang room. At sa pinaglipatan namin, nakakatulog na kami ng maayos. At wala na akong naririnig na bulong sa gabi. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing yun sa Saudi.
Technician ako noon sa isang oil field na halos desyerto lang ang paligid. Malayo sa city, malayo sa mga bahay, at sobrang tahimik lalo na kapag madaling araw. Kapag night shift ka ron, parang ibang mundo talaga. Ilang poste lang ng ilaw ang nagbibigay liwanag sa malawak na lugar. Tapos puro tunog ng hangin at makina lang ang maririnig mo. 5 kaming Pinoy sa maintenance team noon. Karamihan sa amin, sanay na sa hirap ng trabaho. Pero may isang bagay na hindi namin masyadong pinag-uusapan. Yung mga nakikita raw ng ibang worker sa field. Noong una, hindi ako naniniwala. Kasi sabi-sabi lang naman daw yun. Para panakot. May Pakistani worker pa nga na minsan nagsabi sa amin habang break time. Tatagalugin ko na lang po para mas maintindihan ng lahat. Pag may nakita kayong nakatayo sa malayo, huwag niyong titignan ng matagal. Ano ba yun? Multo? Biro ko pa? Hindi lahat ng nasa desyerto tao. Dagdag niya pa. Pagkatapos nun, tumahimik siya at naglakad palayo. Medyo kinabahan ako, pero binaliwala ko rin agad. Sanay naman ako sa mga horror stories. Lumaki ako sa Maynila na mahilig makinig ng mga nakakatakot na kwento, kaya iniisip ko noon na baka pinaprank lang kami ng mga banyaga. Pero nagbago lahat noong isang gabi ng duty ko. Bandang 2:40 AM yata yun. Ako lang mag-isa sa Sector 12 para mag-check ng pressure valve. Medyo malayo yun sa main control room, kaya kailangan mo pang sumakay ng service pick-up bago makarating. Pagdating ko ron, sobrang tahimik, as in walang tao. Ang tanging ilaw lang ay galing sa matataas na poste na parang malalaking buwan sa gitna ng desyerto. Sa pagitan ng bawat ilaw, sobrang dilim na halos wala kang makita. Habang chinecheck ko yung valve readings, may napansin akong parang may nakatayo sa malayo. Una, inisip ko normal lang, baka guard o baka isa sa mga technician. Nasa pagitan siya ng 2 poste ng ilaw, kaya hindi ko masyadong makita yung mukha niya. Pero napansin kong sobrang itim ng itsura niya. Hindi dahil sa dilim, kundi parang mismong katawan niya, puro anino. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. May 10 segundo ko rin siyang tinitigan habang hinihintay kong kumaway o lumapit. Pero wala. Bigla akong kinabahan. Kinuha ko yung radyo ko. Sector 12 to control. May tao ba rito sa East Line? Tahimik. Static lang. Control copy. Walang sumagot. Pagtingin ko ulit sa malayo, mas malapit na siya. Nanlamig agad ang batok ko. Hindi ko man lang nakita kung paano siya gumalaw. Parang 1 segundo, nasa dulo siya ng ilaw. Tapos maya-maya, ilang metro na lang ang pagitan namin. Doon ko napansin, nakakaiba ang lakad niya. Sobrang bilis, pero hindi normal. Parang dumudulas lang siya sa lupa. At sa bawat pagdaan niya sa ilalim ng ilaw, parang lalong umiitim ang paligid niya. Napaatras ako. "Hoy!" Sigaw ko. Walang sagot. Huminto siya sa pagitan ng 2 poste. Tapos dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya papunta sa direksyon ko. Hindi ko makita ang muka. At doon ko narinig sa radyo ko ang mahinang putol-putol na boses. "Don't look at it." Kasabay nun, biglang tumakbo yung sobrang itim na figura papunta sa susunod na ilaw. At sa sobrang bilis niya, parang imposible ng tao yun. Pagkatapos kong makita yung itim na figura na biglang kumaripas sa pagitan ng mga ilaw, nanigas ang buong katawan ko. Hindi normal yung bilis niya. Kahit gaano kakabilis tumakbo, imposible yung ganun. Isang kisap mata lang, nasa kabilang poste na agad siya ng ilaw. At ang mas nakakatakot, tahimik siya.
Walang tunog ng yabag, walang tunog ng paghinga. Parang anino lang na gumagalaw sa disyerto. Bigla akong natauhan nang mag-static ulit yung radyo ko. Sector 12. Respond. Boses na yata ng control room yun, pero putol-putol. May tao rito. May tao sa East Line. Tapos tahimik ulit. May mahinang boses akong narinig. Hindi English, hindi Arabic. Hindi ko maintindihan. Parang bumubulong malapit mismo sa tenga ko. Lumingon ako sa likod, pero walang tao. Doon ko napansin na sobrang tahimik ng paligid. Pati hangin, parang tumigil. Pagharap ko ulit sa direksyon ng figura, wala na siya. Tuluyan na siyang nawala sa pagitan ng mga ilaw. Pero mas lalo akong kinabahan. Kasi mas okay nang makikita mo kaysa hindi mo alam kung nasan. Mabilis kong kinuha yung toolbox ko at naglakad pabalik sa pick-up. Halos hindi na ako lumilingon habang pilit kong kinakalma ang sarili ko. Pagod lang ako. Puyat din. Paulit-ulit kong sabi sa sarili ko. Pero pagdating ko sa sasakyan, napatigil ako. Bukas na yung driver side door. Sigurado akong sinara ko yun. Dahan-dahan akong lumapit habang kabado. Tapos doon ko nakita, may bakas ng maitim na parang langis sa gilid ng pinto. Parang may humawak at may handprint pa sa salamin. Hindi normal na handprint. Sobrang haba ng mga daliri. Para bang hindi tao. Biglang nagloko mag-isa ang headlight ng pickup. Nagpatay bukas. Kasabay nun, may mabilis na dumaan sa peripheral vision ko. Paglingon ko, nandun na siya. Mga 10 metro na lang ang layo. Mas malinaw ko na siyang nakikita sa ilalim ng ilaw. Sobrang tangkad niya. Halos abot na yung gitna ng poste. At hindi ko talaga makita ang mukha niya dahil parang puro kadiliman lang ang ulo niya. Walang mata. Puro itim lang. Pero ang pinakang hindi ko makakalimutan, hindi normal na baluktot ang katawan niya. Parang bali-bali ang mga buto habang nakatayo. Tapos dahan-dahan siyang kumilos papalapit. Doon na ako tuluyang nataranta. Pumasok agad ako sa pick-up at in-start ang makina pero ayaw umandar. Ano ba yan? Bakit ganyan? Ngayon pa nagloko. Paulit-ulit kong iniikot ang susi habang papalapit yung figura. At habang nasa ilalim siya ng ilaw, parang nangingitim lalo ang paligid. Biglang bumukas ang radyo ng sasakyan ko ng kusa. May sumigaw sa Arabic. Galit na galit. Kasabay nun, biglang nag-start ang makina. Hindi na ako nagdalawang isip. Tinodo ko agad ang takbo ng pick-up paalis sa Sector 12. Habang nagmamaneho ako, napasilip ako sa side mirror at halos mawalan ako ng kontrol. Kasi kahit mabilis na ang takbo ko, nandun pa rin siya, kasabay ng sasakyan. Hindi tumatakbo, hindi gumagalaw ang paa. Lumulutang lang siya sa kalsada habang nakaharap sa akin. Doon na ako napasigaw. Pagdating ko sa main control building, halos tumalon ako palabas ng pick-up. Nilapitan agad ako ng supervisor naming Egyptian dahil namumutla na raw ako. Tinanong niya ako kung ano nangyari. Hindi ako nakasagot. Nanginginig ako noon. Pagkatapos ng ilang minuto, ikwento ko anong nangyari. Biglang tumahimik yung matandang worker sa loob. Nagkatinginan sila. Tapos may isa sa kanila na mahina lang na nagsabing, akala ko tumigil na ulit siya. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Pero kinabukasan, may nakausap akong matandang driver na mahigit 10 taon na sa oil field. Sabi niya, marami na raw nakakita ron, lalo na sa Sector 12. May ilang workers daw noon na basta na lang nawawala sa gitna ng desyerto. At bago mangyari yon, may nakikita muna silang sobrang itim na tao sa pagitan ng mga ilaw. Pagkatapos nun, tumanggi na akong mag-night shift mag-isa. At hanggang ngayon,
Hindi ko pa rin makalimutan yung huling nakita ko bago ako umalis ng Saudi. Habang paalis ang eroplano namin, may isang maitim na figura akong nakita mula sa bintana. Nakatayo lang sa gitna ng mga buhangin. At kahit napakalayo, pakiramdam ko, nakatingin pa rin siya sa akin. Hello Sir Dave. Gusto ko lang ibahagi itong karanasang hindi ko makakalimutan kahit kailan. Ako si Edmond. Mahigit 10 taon na akong OFW sa Middle East. Sanay na ako sa hirap ng trabaho doon. Mainit, overtime, kulang sa tulog, at minsan, halos wala ka ng oras para sa sarili mo. Maintenance supervisor ako sa isang industrial area sa labas ng city. Madalas tahimik ang lugar, lalo na paggabi. Puro warehouse, bakanteng lote, at mahabang kalsadang halos walang dumadaan. Hindi naman ako matatakutin. Sa tagal ko ron, kung ano-anong kwento na ang narinig ko mula sa ibang Pinoy. May nakakakita raw ng figura sa desyerto. May naririnig na yabag sa accommodation kahit walang tao. Pero lagi kong iniisip, nagawa-gawa lang yun ng pagod at homesick. Hanggang sa nangyari sa akin. Gabing-gabi na nun, dahil nag-OT ako. May mga bandang 12:00 na siguro. Karamihan sa mga kasama ko, nakauwi na. Pero ako, naiwan dahil may naayos pang makina sa warehouse. Paglabas ko ng building, ramdam ko agad yung kakaibang katahimikan. Yung klase ng tahimik na parang walang tao sa buong lugar. Mahina ang ilaw ng mga poste. Yung iba pa nga, nagpi-flicker. Ang hangin ay malamig, pero tuyong-tuyo. Dala ng amoy ng alikabok at bakal. Medyo malayo pa yung parking lot, kaya kailangan ko pang maglakad sa isang iskinitang dumadaan sa pagitan ng dalawang warehouse. Habang naglalakad ako, busy ako sa cellphone ko. Nagbabasa ako ng message ng asawa ko sa Messenger tungkol sa anak namin sa Pilipinas. Hanggang sa may napansin ako sa dulo ng kanto. May taong nakatayo, hindi gumagalaw. Nasa ilalim ng poste kaya medyo kita yung buong katawan niya. Pero madilim pa rin yung bandang taas. Una kong inisip, tambay lang o baka ibang worker na nagpapahangin bago umuwi. Hindi ko napansin agad, pero habang papalapit ako, may kakaiba. Hindi siya gumagalaw kahit konti. Walang kilos. Hindi rin lumilingon. Parang statwa. Doon ako medyo kinabahan. Humina bigla yung hangin sa paligid. Kahit yung tunog ng malalayong makina, parang nawala. Huminto ako saglit. Mga ilang metro na lang ang pagitan namin. Doon ko napansin, parang mali yung itsura ng balikat niya. Parang walang ulo. Nagtaka ako. Teka nga. Sinubukan kong tumingin ng mas maayos habang naglalakad pa rin ako ng dahan-dahan. At doon ko nakita, walang ulo yung tao. Hindi natatakpan, hindi nakayuko. Wala talaga. Diretso lang yung liig, pataas. Tapos putol na. Nanlamig yung buong katawan ko. Biglang nanginig yung kamay ko habang hawak ang cellphone. Napaatras ako ng isang hakbang. At sa mismong sandaling yun, kumilos siya. Dahan-dahang umikot yung katawan niya, papunta sa akin. Tapos isang mahabang tunog na parang hingal ang narinig ko mula sa direksyon niya. Doon ako napatakbo. Hindi ko na inisip kung ano yun. Ang alam ko lang, habang tumatakbo ako papunta sa parking lot, may narinig akong yabag sa likod ko. Palapit ng palapit. Hindi ko na nilingon kung ano ang humahabol sa akin. Ang alam ko lang, palakas ng palakas yung yabag sa likod ko. Mabigat at sobrang bilis. Parang may malaking tao na tumatakbo sa sementadong daan.
Hingal na ako habang tumatakbo sa pagitan ng mga warehouse. Yung ID lace ko, humahampas sa dibdib ko. Halos mabitawan ko na rin yung cellphone ko sa sobrang kaba. Habang tumatakbo ako, napansin kong hindi nawawala yung tunog sa likod ko kahit binibilisan ko, kahit halos madulas na ako. Kasunod ko pa rin siya. Biglang nagpatay sindi yung ilaw sa dinadaanan ko. Isang poste, 2 hanggang 3. Sa bawat patay sindi ng ilaw, parang mas lumalapit yung yabag. Hanggang sa hindi ko na napigilan. Napalingon ako at doon ko nakita ng malinaw. Nasa likod ko na lang siya, mga 5 metro. Yung katawan niya, sobrang tangkad at payat. Yung uniform niya, parang luma at punit-punit na. Pero wala talagang ulo. At habang tumatakbo siya, yung liig niyang putol, parang nangingitim na usok. Mas lalo akong nataranta. Binilisan ko palalo ang takbo ko kahit masakit na ang dibdib ko. Naririnig ko yung tunog ng pagragasa ng paa sa simento. Parang hindi tao yung bigat ng bawat hakbang. Malapit na yung parking lot. Kita ko na yung kotse ko sa dulo. Doon ako nagkaroon ng konting pag-asa. Pero biglang may narinig akong kakaiba. Parang hingal, malapit sa tenga ko. Nanlaki ang mata ko. Pagtingin ko sa gilid, halos katabi ko na siya habang tumatakbo. Sobrang haba ng mga braso niya. Halos sumasayad sa lupa habang humahabol. Gumagalaw yung mga daliri niya na parang pilit akong aabutin. Doon ako halos mawalan ng ulirat. Tinakbo ko ng buong lakas yung kotse ko. Nanginginig yung kamay ko habang kinakapa yung susi sa bulsa. Sa likod ko, palapit ng palapit yung yabag. Pagkapindot ko ng unlock, agad akong sumakay at isinara yung pinto. Sakto lang. Tapos, may malakas na kalampag sa bintana ng driver's side. Napatingin ako. Siya, nakatayo sa tabi ng kotse. Mas malinaw ko nang nakita ang liig niyang putol. Parang sunog at nangingitim yung laman. Nanginginig akong nag-start ng makina. Ayaw pa umandar agad. Please, umandar ka. Tapos isa pang malakas na hampas sa salamin. Doon lang umandar yung kotse. Hindi na ako lumingon. Diretso akong umalis ng parking lot ng sobrang bilis. Wala na akong pakiramdam kahit lumampas ako sa speed limit. Pagdating ko sa accommodation, hindi muna ako bumaba ng sasakyan. Nanatili lang ako nakaupo habang hinihingal. Pinagpapawisan ako kahit malamig yung aircon. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yun. Kinabukasan, nagdahilan muna akong masama ang pakiramdam ko para hindi pumasok. Pero kailangan ko ring bumalik sa trabaho matapos ang ilang araw. At sa totoo lang, takot na takot akong dumaan ulit dun sa kanto. Pero nung bumalik ako, normal lahat. Walang nakatayo, walang kakaibang pakiramdam. Tahimik ulit yung lugar, gaya ng dati. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung nakita ko nung gabing yun. Pero simula noon, hindi na ako nag-OT mag-isa. At tuwing napapadaan ako sa kantong yon, naaalala ko pa rin yung nakita kong nilalang na walang ulo. Magandang tanghali sa lahat. Ako nga pala si Rodney, isang Pinoy truck driver sa Qatar. Ilang taon na rin akong bumabiyahe sa mga malalayong ruta ng desyerto. Maghahatid ng mga supply mula Doha papunta sa mga oil camp na halos walang kabuhay-buhay sa paligid. Sanay na ako sa katahimikan ng desyerto, yung tunog lang ng makina at hangin ang kasama mo. Minsan, parang nakakausap mo na rin yung sarili mo dahil sobrang tahimik. Pero may isang biyahe ako na hindi ko makakalimutan. Bandang 2:00 ng madaling araw nun, galing ako sa isang drop-off point at papunta sa main road papunta sa gas station. Malawak ang daan, walang ibang sasakyan, puro buhangin at dilim lang. Yung ilaw ng truck ko lang ang gumuguhit sa kadiliman. Tahimik ang lahat. Hanggang sa may napansin ako sa side mirror. Isang anino. Una, akala ko baka ilusyon lang dahil sa pagod. Pero habang tumatakbo ang truck,
Napapansin ko, parang may tumatakbong kasabay ko sa gilid ng daan. Hindi siya tao. Masyadong mahaba ang galaw ng mga braso niya. Parang humahampas sa hangin kahit wala namang laman. Ang katawan niya, sobrang nipis. Pero ang pinaka nakakakilabot, wala siyang ulo. Napaapak ako sa preno ng konti, pero hindi ako huminto. Pinilit kong tignan ulit sa side mirror. Nandun pa rin siya. Kasabay ko, tumatakbo. Parang hindi napapagod. Sinubukan kong bilisan ang takbo ng truck ko. Pero kahit anong gawin ko, nakasabay siya. At mas lumalala pa. Habang tumatagal, parang papalapit siya. Hindi siya sumasabay lang. Parang sinusundan niya ako. Napahawak ako sa manibela ng mahigpit. Bismillah. Bulong ko. Kahit hindi ako ganon ka-religious. Biglang nag-flicker yung ilaw ng truck ko. 1 hanggang 2 beses. Sa bawat flicker, parang lumalapit yung nilalang. Hanggang sa isang sandali, sa gilid na ng windshield ko, nandun siya. Tumakbo siya papunta sa tabi ng truck. Pero hindi nakaharap sa akin dahil wala siyang ulo. Yung mga braso niya, sobrang haba. Parang pilit inaabot ang cabin ko pero hindi makahawak. Humahampas sa hangin. Parang galit. Parang nagugutom. Hindi na ako nagdalawang isip. Pinaharurot ko na lang. Wala na akong pakialam kung mabilis o delikado. Ang gusto ko lang ay makarating sa gas station. Habang tumatakbo ko ng mabilis, naririnig ko na ang kalampag sa gilid ng truck. Yung tunog ng mga dulo ng braso niya na tumatama sa bakal. Pinigit ko ang mata ko saglit, pero pinilit kong hindi mawalan ng kontrol. Pagtingin ko ulit sa side mirror, wala na siya. Sandali lang ang ginhawa, akala ko tapos na. Pero bigla kong naramdaman yung lamig, yung malamig na hangin sa loob ng cabin kahit sarado lahat. Tumingin ako sa rearview mirror. Nandun siya. Nasa likod ng truck. Nakakapit sa cargo container. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang pinakang malala. Sa dulo ng liig niya, may mga sugat na itim na parang pinutol. Pero hindi patay. Parang hindi pa natatapos ang pagkaputol. Bigla niyang hinampas ulit ang truck. Mas malakas. Nagsimula akong kabahan ng sobra. Malapit na! Malapit na! Paulit-ulit kong sabi. Hanggang sa may ilaw sa unahan. Gas station. Parang milagro. Pinaharurot ko palalo. Hanggang sa pumasok ako sa liwanag ng station. May mga ilaw. May tao. May mga truck din na nakaparada. Pagpasok ko sa area, bigla akong tumigil. Tumingin ako sa salamin. Wala na siya. Bumaba ako agad ng truck. Hingal na hingal, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Nilapitan ako ng guard sa gas station. Everything okay? Hindi ako makasagot. Tinuro ko lang yung truck ko. Tinignan nila ang truck. Sinuri nila. Walang kahit anong bakas, walang gasgas, walang dumi ng kamay, walang kahit ano. Akala nila, pagod lang ako. Pero habang umiinom ako ng tubig sa loob ng store, napansin ko yung salamin sa gilid. Sa refleksyon, may anino sa likod ko, walang ulo, at dahan-dahang umaalis ang mga braso niya sa likod ng salamin. Parang naghihintay lang ulit ng susunod na biyahe. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung panaginip ba yun sa sobrang pagod o may mga bagay talaga sa desyerto na doon mo lang makikita. Isa ako sa mga avid listeners, Sir Dave. Gusto ko lang magkwento. Ako nga pala si Jonathan, isang OFW sa Middle East. 5 taon na ako nagtatrabaho bilang electrician dito sa isang malaking construction company. Sanay na ako sa init ng desyerto,
sa maingay na site, at sa lungkot ng gabi sa barracks na tinatawag naming accommodation. Pero may isang gabing di ko makalimutan na nagbago ang pananaw ko tungkol sa mga kwentong multo sa abroad. Ang accommodation namin ay isang lumang gusali sa disyerto. Mga 30 minuto ang layo mula sa mismong site. 2 palapag lang, may tig-6 na kwarto kada side. At sa gitna ay parang maliit na courtyard na may mga patay na halaman. Sabi ng mga naunang batch ng mga Pinoy doon, dati raw ospital yun ng dekada 80 pa. Pero nang matigil, ginawa na lang tirahan ng mga manggagawa. Hindi ko naman pinansin noon hanggang sa dumating ang buwan ng Ramadan. Karamihan sa mga kasamahan naming Arabo ay umuuwi sa pamilya nila tuwing ganitong panahon. Kaya halos kami-kami lang mga Pinoy at ilang Nepali ang natira. Mas tahimik ang paligid, mas malamig ang hangin sa gabi, at mas ramdam ang kalungkutan sa bawat sulok ng accommodation. Pagkatapos ng trabaho, diretso kami sa kwarto. 3 kami doon. Ako, si June, at si Melvin. Si June, medyo palabiro, habang si Melvin naman, tahimik at mahilig makinig ng old song bago matulog. Noong una, wala kaming napapansin kahit anong kakaiba. Pero ilang gabi pa lang ang lumipas, nagsimula na yung mga maliliit na bagay na hindi mo agad mapapansin kung hindi mo pagbibigyan ng pansin. Isang gabi, habang nagluluto ako sa maliit naming kitchen, napansin kong parang may tao sa may pintuan ng courtyard. Nakatayo lang. Akala ko si Melvin kasi pareho sila ng height at build. Pero nang sumilip ako, wala naman. Natawa pa ako at sinabi kay John, "Ina, baka gutom lang ako." Pero nang sumunod na gabi, ganun ulit. May anino sa pinto at pag tinitigan mo, biglang mawawala. Nag-umpisa nang mapansin ni John din. Minsan daw, habang natutulog siya, naririnig niyang may naglalakad sa hallway. Parang may bitbit na mabigat. Ang mas nakapagtataka, tuwing tinitignan niya sa labas, wala naman daw tao. Pero makikita mong gumagalaw yung kurtina kahit sarado lahat ng bintana. Kinabukasan, tinanong namin yung Nepali na naka-assign sa kabilang kwarto. Ngumiti lang siya sabay sabing, "Old place, many stories here, long time ago. People die here, no talk." Nagtawanan kami, pero halata sa boses niya na hindi siya nagbibiro. Ilang araw pa ang lumipas. Isang madaling araw, nagising ako dahil may narinig akong parang iyak ng babae. Mahina lang, parang galing sa labas ng bintana namin. Pinakiramdaman ko muna, baka panaginip lang. Pero nung tumilat ako, nakita kong gising din si Melvin, nakatingin sa kisame, pawis na pawis. "Jonathan, naririnig mo yun?" Mahina niyang sabi. Tumango lang ako, pero pareho kaming nakinig. Yung iyak, lumalakas, parang nagmamakaawa. Dahan-dahan akong tumayo, tinignan ang bintana. Sa labas, puro dilim. Pero may gumagalaw sa lilim ng courtyard. Parang babae na nakayuko at nakaputing damit. Hindi ako agad nakagalaw. Sa dilim ng courtyard, malinaw kong nakita yung figura ng babae. Nakaputing damit, mahabang buhok at parang nakaluhod. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam kong nakatingin siya sa bintana namin. Si Melvin, napabulong ng dasal. Si June naman, nagising din dahil sa kaluskos ng mga paa ko. "Anong meron, Ton?" tanong niya. Pero di ko na nasagot. Sa halip, itinuro ko na lang yung bintana. Nang sumilip din siya, napaatras siya agad. "Tangina,
May tao sa labas. Bigla namin narinig yung tunog ng metal. Parang may tumatama sa gate ng accommodation namin. Sunod-sunod, lahat kami nagkatinginan. Wala namang tao sa labas at imposibleng may papasok dahil may guard sa main gate. Pero sa mga sandaling yun, parang nasa amin lahat ng galaw. Maya-maya, yung ilaw sa hallway biglang nagpatay-sindi. Sumabay doon yung pag-iyak ulit ng babae. Ngayon, mas malakas na. Parang galit. Parang humahagulgol sa mismong pinto namin. "Jonathan, isara mo na yung bintana," sabi ni Jun. Agad kong hinila yung kortina. Pero bago ko pa masarhan, nakita kong unti-unti na siyang tumatayo. At nang itaas niya ang ulo niya, doon ko nakita yung mukha niya. Puro dugo ang bibig. Napasigaw kami sabay-sabay. Tumakbo si Melvin palabas ng kwarto. Pero pagbukas ng pinto, malamig na hangin ang bumulaga. At may babaeng nakatayo sa dulo ng hallway, nakatingin sa amin. Hindi gumagalaw, pero ang buhok niya tinatangay ng hangin kahit walang bintanang bukas. "Takbo!" sigaw ko. Lahat kami kumaripas pababa ng hagdan, papunta sa may main door. Pero habang bumababa, para bang ang bawat takbang namin may sumusunod na mabigat na yabag. Paglingon ni Jun, nakita niyang may anino rin sa likod namin at nakahawak sa railings. Pagdating namin sa labas, diretso kami sa guardhouse. Hingal na hingal, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Yung Nepali guard nagtataka, pero nang marinig niyang galing kami sa old room 2B, bigla siya natahimik. Sabi niya, "That place, woman died there before. Nurse, suicide." Hinilabutan kami ng malala. Kinabukasan, hindi na kami bumalik sa kwarto. Kinausap namin yung site supervisor at matapos ang ilang paliwanag, pumayag siyang ilipat kami ng bagong accommodation, mas malapit sa project site. Ay nga pala sa mga admin, ako si Luz. Gusto ko lang ibahagi yung kwentong to na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Naganap ito noong taong 2018 sa Kuwait, sa bahay ng dati kong amo sa Sulaybiyah. Noong una, akala ko simpleng trabaho lang sa abroad ang haharapin ko. Mag-alaga ng bata, maglinis ng bahay, at makipagkasundo sa mga amo. Pero mali pala ako. May mga bagay pala na hindi mo mababayaran ng kahit gaano kalaking sahod, lalo na kapag kalaban mo ay hindi mo nakikita. Pagdating ko sa Kuwait, maayos naman lahat. Mabait ang amo kong babae, si Madam Nur. Tahimik at laging nakapustura. Ang mister niya naman, si Sir Khalid. Bihirang umuwi dahil nagtatrabaho sa oil field. May isa silang anak, si Yara, 7 taong gulang. Tahimik at laging naglalaro mag-isa. Ang bahay nila ay 2 palapag, gawa sa puting tiles sa labas at may malaking gate na bakal. Pero ang kakaiba, sa likod ng bahay ay may maliit na extension room. Doon daw ako titira. Noong unang gabi ko ron, ramdam ko agad ang lamig. Hindi lang dahil sa aircon, kundi dahil parang may mabigat sa hangin. Habang nag-aayos ako ng gamit, napansin ko na parang may shadow sa labas ng bintana. Akala ko si Madam, pero nang silipin ko, wala namang tao. Inisip ko na baka pagod lang ako sa biyahe. Makalipas ang ilang araw, napansin ko ang kakaibang kilos ni Yara. Madalas siyang nakaupo sa sahig ng kwarto niya, nakikipaglaro sa mga laruan.
Pero may kakaiba. Parang may kausap siya. Minsan, naririnig ko pa siyang tumatawa mag-isa. Yara, sinong kausap mo? Tanong ko minsan. Ngumiti lang siya sabay sabing, My friend, she sleep in the mirror. Akala ko, laro lang ng bata. Pero nang pumasok ako sa kwarto, napansin ko ang salamin sa tapat ng kama niya at may manipis na crack sa gilid. At parang may pagkahit sarado naman ang bintana. Kinabukasan, habang naglilinis ako ng second floor, bigla ko narinig si Madam na sumisigaw ng malakas mula sa kusina. Pagbaba ko, nakita kong nabasag ang isang baso sa sahig, pero ang mukha ni Madam namumutla. Luz, don't go near the back room at night ever. Hindi ko na siya tinanong, pero simula nun, tuwing gabi, naririnig ko na ang kaluskos at may hinang katok mula sa likod ng bahay. Doon sa mismong extension room na tinutulugan ko. Simula noong gabing yun na binabalaan ako ni Ma'am Nur, hindi na ako mapakali. Kahit pagod sa trabaho, hindi ako agad nakakatulog. Madalas kong marinig ang may hinang kaluskos sa likod ng pader. Minsan parang may humihinga sa tabi ng kama ko. Isang gabi, mga 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng parang humahaplos sa pinto ng kwarto ko. Mahina lang, pero tuloy-tuloy. Akala ko kung anong hayop lang, pero wala namang alaga sa bahay. Naramdaman ko ang malamig na hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Kinuha ko ang cellphone ko, ginamit kong flashlight, at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa dilim ng pasilyo, may nakita akong anino. Parang bata, nakatayo, nakatalikod. Yara? Tawag ko. Hindi siya gumalaw. Nang lumapit ako ng konti, bigla siyang lumingon. Pero hindi si Yara ang nakita ko. Kakaiba ang itsura niya at kakaiba rin ang ngiti. Napatras ako. Napasara ang pinto at mabilis kong nilak. Narinig ko pa ang may hinang katok, sabay mahinang tawa sa labas. Kinabukasan, pagbangon ko, parang wala lang nangyari. Pero pakiramdam kong may nagbago sa bahay. Tahimik si Yara buong araw. Nang tanungin ko kung anong problema, sabi niya lang, She's angry at you. You saw her. Kinilabutan ako. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Sa labas ng bintana, parang may mga kamay na humahawak sa salamin. Tapos bigla kong naamoy ang amoy ng nasusunog. Parang kandila o insenso. Paglabas ko ng kwarto, nakita kong bukas ang pinto ng likod na dapat laging nakasarado. Sa loob, madilim. Pero sa gitna ng sahig, may bilog na abo. Parang ginamit sa ritual. Sa paligid nito, may mga lumang litrato. At isa doon, ako. Larawan ko na kinuha ko lang ilang linggo bago ako dumating sa Kuwait. Bago pa ako makatakbo, may malamig na hangin na dumaan. Sabay may bumulong sa tenga ko. You shouldn't be here. Sumigaw ako, tumakbo palabas. At nakita kong gising si Madam Nur. Nagdarasal lang mabilis habang umiiyak. Tinulungan niya akong makalabas ng bahay at dinala kami sa kapitbahay. Kinabukasan, dumating ang isang matandang imam. Habang nagdadasal siya sa loob, bigla raw nagbagsakan ng mga gamit sa kwarto ni Yara. Ayon sa imam, may jinn na matagal nang nakatira sa bahay at ginagamit si Yara para makausap ang mga tao. Pagkatapos ng ritual, pinauwi ako ni Madam. Umiiyak siya habang nag-aabot ng pera. Sabay sabing,
Luz, forgive me. I didn't know she chose you. Pagbalik ko sa Pilipinas, ilang buwan akong hindi makatulog ng maayos. Pero matapos yun, lagi na ako nagdarasal bago matulog. At nung mga sumunod na araw, naging okay na ako. Ako si May, isang OFW sa Qatar. At 3 taon na ako nagtatrabaho bilang kasambahay. Simple lang dapat ang trabaho ko. Maglinis ng bahay, maglaba, at tumulong sa mga bata. Pero nang mapunta ako sa isang pamilya, doon ko naranasan ng pinakang nakakatakot na karanasan sa buhay ko. Ang pamilya ay mukhang disente. Si Madam Laila, tahimik na babae, laging nakaitim. Si Sir Hassan, halos hindi nagsasalita. At 3 anak, mga tahimik din. Parang laging takot magsalita. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko na agad yung kakaibang atmosphere. Masyadong tahimik ang bahay, kahit malaki. Parang walang tao. Ang mga ilaw laging dim. At may amoy ng insenso na parang nasusunog na dahon sa bawat kwarto. Noong unang linggo ko, maayos naman. Ginagawa ko trabaho ko. Binibigyan nila ako ng pagkain at tahimik lang kami. Pero napansin ko, tuwing 12:00 ng gabi, nagigising ako sa tunog ng mga yabag. Sabay may parang humuhuni. Mahabang tunog na parang dasal. Akala ko nung una, nagdadasal lang sila. Pero iba yung tono. Mabagal, paulit-ulit, at may halong boses ng mga bata. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Sumilip ako mula sa pintuan ng kwarto ko. Sa sala, nakaluhod silang lahat sa bilog. May hawak na kandila. Sa gitna, may larawan ng batang babae na may itim na mata. Parang lumang drawing. Ang ilaw ng kandila kumikislap at sabay-sabay silang nagbubulong sa salitang hindi ko maintindihan. Kinabukasan, nagtanong ako kay Madam kung sino yung nasa larawan. Bigla siyang tumingin sa akin ng matalim. "Don't ask questions," sabi niya sabay alis. Simula noon, naging kakaiba ang pakikitungo nila sa akin. Parang lagi nakamasid. Minsan, pag naglilinis ako ng kwarto, may mga bagay akong nakikita na hindi ko dapat makita. Mga papel na may simbolo, mga maliit na bote ng dugo, at minsan, parang buhok na nakatali sa tela. Tuwing sinusubukan kong itapon, nawawala rin ito kinabukasan. Parang bumabalik sa parehong lugar. Isang gabi, nagising akong parang may humahaplos sa buhok ko. Akala ko hangin lang. Pero nang tumingin ako sa paahan ng kama, may batang babaeng nakatayo, duguan ng mata, at nakangiti. "Ate, halika na. Sama ka na sa amin." Mahina niyang sabi. Napasigaw ako. Dumating si Madam, walang emosyon, at hinawakan ng braso ko. "Huwag kang sumigaw. Hindi siya masama. Bahagi siya ng pamilya," sabi niya. Kinabukasan, nagpaalam akong may sakit ako at humiling ng ilang araw na pahinga. Pinayagan naman nila, pero sa gabi bago ko umalis, narinig ko ulit yung dasal sa sala. Ngayon, mas malakas. Dahan-dahan akong sumilip mula sa bintana ng kwarto. Doon ko nakita, nasa gitna si Madam. Hawak ang kamay ng bata na nakita ko kagabi. Pero imposible yun. Kasi patay na pala yung batang yun ayon sa kwento ng kapitbahay. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Pagkarating ng umaga, nagkunwari akong may bibilhin.
Pero diretsong tumakbo ako palabas at tinawagan ang agency ko. Makalipas ang 2 araw, nailipat ako sa ibang employer. Pag alis ko, nag-message pa sa akin si Madam. Bakit ka umalis nang walang paalam? Hindi pa tapos ang dasal. Hindi ko na sinagot. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko yung bahay na yon, kinikilabutan pa rin ako. Pero ang importante, nakalis na ako ron. Magandang araw, Sir Dave. Ako si JM, isang overseas worker dito sa may Qatar. Noong una, normal lang lahat. Trabaho, bahay, simbahan tuwing day off. Pero isang gabi, may nangyari sa city. Sa lugar na akala ko ay pinakang ligtas. Galing ako noon sa tindahan, mga bandang 9:00 ng gabi. Malamig ang hangin at tahimik ang kalsada. Kakaiba para sa city. Habang naglalakad ako papunta sa may bus stop, napansin kong may isang alley sa gilid ng building na hindi ko pa nadadaanan noon. May ilaw doon pero mahina. Kulay dilaw na parang malapit ng mapundi. Dahil curious ako, tumingin ako saglit. Sa una, normal lang. Mga basurahan, pader, at lumang pintuan. Pero nang tumagal ang tingin ko, may napansin akong parang tao sa dulo. Nakatalikod siya, nakatayo lang, at hindi gumagalaw. Akala ko, isa lang sa mga trabahador na nag-aayos o nagpapahinga. Kaya hindi ko pinansin. Pero nang tumingin ako ulit, napansin kong kakaiba ang tindig niya. Parang sobrang payat, mahaba ang braso, at kahit nakatalikod, ramdam kong nakatingin siya sa direksyon ko. Lumapit ako ng konti. Sinubukang silipin ng mas malinaw. Pero nang tamaan siya ng ilaw mula sa poste, doon ko nakita. Parang wala siyang anino. At ang liig niya ay parang mas mahaba kaysa sa normal. Nakasuot siya ng gray na damit na mahaba, pero luma at basa. Kinilabutan ako. Hindi ko na tinapos ang tingin. Agad akong umatras at naglakad ng mabilis palayo. Hindi na ako lumingon. Habang naglalakad ako, ramdam kong may malamig na hangin na parang sumusunod sa likod ko. Pagdating ko sa kanto, lumingon ako saglit. Wala na ang ilaw sa alley. Pag-uwi ko sa bahay ng amo ko, hindi ko na masyadong inisip. Pero simula nung gabing yon, tuwing dumadaan ako sa parehong kalsada, parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa mga madidilim na sulok. Hindi ko alam kung tao ba talaga yon o kung isa sa mga nilalang na madalas ikwento ng mga lokal, yung tinatawag nilang warin, ang aninong nakakabit sa bawat tao. Pagkalipas ng isang gabi mula nang makita ko yung nilalang sa alley, sinubukan kong kalimutan ng lahat. Baka pagod lang ako noon o baka guni-guni lang. Pero isang gabi, halos mag-aalas 10 na, napilitan akong dumaan ulit sa parehong daan dahil wala nang ibang ruta papunta sa bus stop. Tahimik ang lugar, ang mga ilaw sa poste, mahina. At paglapit ko sa mismong alley, napansin kong bukas ulit yung ilaw na dati kong nakita. Yung kulay dilaw na parang mapupundi na. Para bang inaanyayahan akong lumapit. Sinubukan kong iwasan, pero parang may humahatak sa paningin ko. Nang mapalingon ako, nandun na naman siya. Nakatayo sa dulo, nakatalikod. Hindi gumagalaw. Pero ngayon, may naririnig akong parang mabagal na paghinga. Napaatras ako, halos matumba. Pero imbis na lumapit siya, bigla siyang nawala. Tuluyang nagdilim ang ilaw sa alley. Paglingon ko sa paligid, tahimik ulit ang kalsada.
Pero nang akmang tatakbo ako, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko mula sa likod. Pagharap ko, wala namang tao. Pero sa tenga ko, may bumulong ng malalim na boses. I found you. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa bus stop. Nanginginig ako, pawis na pawis at halos hindi makahinga. Pag uwi ko, napansin ng kasama kong si Rodel na sobrang putla ko. Bro, parang nakakita ka ng multo, sabi niya. Pero hindi na ako nakasagot. Kinabukasan, ikwento ko sa isang matandang lokal na nagtatrabaho rin sa building. Tahimik lang siya habang nakikinig. Tapos bigla niyang sinabing, "Huwag ka nang dadaan doon. May nilalang dyan. Hindi patay pero hindi rin buhay. Dumidikit yan sa mga taong nakakakita sa kanya." Kinilabutan ako. Pero simula nun, Sir Dave, nilayuan ko na yung lugar na yon at hindi na ako dumaan doon kahit kailan. Hanggang dito na lang po. Salamat. Ako si Vincent, isang maintenance staff sa isang pribadong ospital dito sa Qatar City. Hindi ko na po babanggitin kung saan, pero isa to sa mga kilalang ospital. Moderno at laging puno ng pasyente sa araw. Pero iba ang kwento kapag gabi na. Tuwing panggabi ang duty ko, ako ang in charge sa pag-check ng mga ilaw, aircon at electric wiring sa bawat floor. Karaniwan, kalmado lang ang shift. Pero tuwing dumarating ako sa 7th floor, palaging may kakaibang pakiramdam. Parang may malamig na hangin na dumadaan. Ang Ward 7 sa floor na yun ay matagal nang sarado. Ayon sa mga kasamahan kong Arabo, dati raw yun ang ward ng mga pasyenteng hindi na umaabot sa ICU. Pero matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga pasyente sa loob, pinasara na ang ward at ginawa na lang storage. Isang gabi, bandang 2:00, tumawag ang head nurse sa radyo. "Vincent, check mo nga yung ilaw sa Ward 7. Biglang nag-on and off." Napatigil ako. Alam kong walang tao ron at nakalakang pinto. Pero dahil trabaho ko yun, wala akong nagawa kundi pumunta. Paglapit ko pa lang sa dulo ng hallway, kita ko na agad sa salamin ng pinto na nagpapatay sindi nga ang mga ilaw sa loob. Mahina kong pinihit ang seradura gamit ang spare key. Pagbukas ko, sinalubong ako ng malamig na hangin at amoy ng lumang gamot. Siyempre walang tao, mga lumang kama at mga lumang stand na kalawangin. Pero ang mga fluorescent light, nagpi-flicker pa rin. Nang silipin ko ang pinakandulo ng ward, napansin kong parang may nakaupong tao sa kama. Nakaputing gown, nakayuko, mahaba ang buhok. Akala ko, isa lang sa mga staff na nagpapahinga. "Hello? Maintenance lang po ako." Tawag ko, pero hindi siya sumagot. Lumapit ako, pero nang mapansin kong hindi gumagalaw yung tao, tinapat ko yung flashlight ko. Tapos, biglang nawala. Kinilabutan ako. Umatras ako ng dahan-dahan. Pero biglang namatay lahat ng ilaw sa loob ng ward. Nagdilim. Tanging tunog lang ng mahinang beep mula sa isang lumang sira na monitor ang naririnig. Habang hawak ko ang flashlight, nakita ko sa pader ang anino ng isang babae. Pero wala naman tao sa harap ko. "Hello?" Sabi ko ulit. Nanginginig na ang boses ko. Unti-unting gumalaw ang anino. Umarap sa akin. Pero nang itutok ko ang ilaw, wala pa ring tao. Paglingon ko sa kaliwa, doon ko siya nakita.
nakatayo sa pagitan ng dalawang kama. May dugong tumutulo sa mata. Mabilis akong umatras, pero parang lumalapit siya kahit hindi gumagalaw ang mga paa niya. At nagpatay-sindi ang ilaw. Tapos mas lumalapit siya. Hanggang sa nasa harapan ko na siya. Ang lamig ng hininga niya. At sa tenga ko, bumulong siya. Hindi pa kami tapos dito. Napasigaw ako at tumakbo palabas ng ward. Pagkalabas ko sa hallway, tuloy-tuloy akong bumaba sa elevator. Kahit nanginginig pa ang kamay ko, pumasok ako ng elevator. At nang bumukas yung elevator, ando na yung babae sa harap ng pinto. Napasigaw ako ng malakas. Tapos, bigla akong nagising. Panaginip lang pala. Wala pala akong pasok dahil day off ko. Natutulog lang pala ako sa bahay. Pero, kinikilabutan pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit ko napanaginipan yun. Pero wala namang ward 7 sa pinagtatrabahuan ko. Pero matapos yun, pinabayaan ko na. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.